Administrasyon, pero makikita natin na nasa administrasyon. Marami tayong makikita diyan. Diyan sa listahan na yan, pinakita ko na yan noong nakaraan sa ating live, pero hindi pa naman yata yun ang official kasi si Sandro Marcos nagbigay din siya ng statement na kailangan daw nilang makabuo ng malakas na slate for senators. Kunin nila yung tatlong Duterte. Kung malakas. Para malakas. Pwede rin naman. Bakit hindi? Hindi ba? Sabi ko nga, mga Duterte, siguro kahit isang partido magsitakbo yan, Duterte yan. Kahit independent yan. Ako gusto ko kunin nila si Trillanes. Kasi kawawa naman yung mga taga-Caloocan kung tatakbong mayor ng Caloocan. Hindi naman mananalo yan. Hindi naman mananalo. Hindi naman mananalo yan. Pag tumakbo yan. Grabe yung kapal ng mukha nun, ha? Sagad sa butong kakapalan ng mukha ni Trillanes, ha? Hindi mo nakita yun na aninag yung anino niya sa Caloocan. Ngayon gusto pang maging mayor. Tapos ang pinatayo lang dyan, kasi alam mo, yung mga senador, may mga allotment yan. Di ba? May mga allotment na pwede silang mag-download ng budget doon sa isang lugar, hindi man lang niya binayayaan ng Caloocan. Mantakin mo, taga doon ka. Hindi mo man lang binayaan na ano. Ang ginawa lang niya yung basketball court. Mahilig talaga sa court to, baka doon siya doon i-hearing yung mga demanda nyo sa court niya. Oo, sa Trillanes court. Oo nga ginagamit actually ni Trillanes itong kanyang, yung binigay sa kanya ng mainstream media na mileage para sa dalawang bagay. Hitting two birds in one stone, ika nga. Maaga siyang maging relevant dahil sa 2025, alam naman na tatakbo yan sa Caloocan. Pangalawa, makabanat siya sa mga Duterte. Kita mo naman, may sinampa siyang kaso kay Bongo. Hindi ba, Banat Bay? Yung recycled na ano? Yeah, recycled. Sabi nga nila, una yung plunder and then itong frigate. Alam mo yung sa frigate, pakipaliwanag nga, Banat Bay. Yung frigate, yung ano yan yan yung libre yan. Libreng gate, no? Hindi, basta ang kanyang akusasyon lagi, gusto niya itigil ng mga kamag-anak ni Bongo yung negosyo nila. Na napakalabo naman po nun. Diba? I mean, bago pa naman maging senador, si Senator Bongo, bago ba maging presidente si Pangulong Duterte. Ito na yung mga negosyo niya. Negosyante naman, kaya nga Go yan ang apelido niya kasi mga Chinese na mga negosyante, titigil na lang sila. Ang mali quotation niya kasi dito, bawal daw ang kamag-anak. Hello? Anong bawal ang kamag-anak? O di sana yung mga bilyar, wala na. Tsaka anak ito, naman ang bilyar, yung mga Cayetano, yung mga Estrada, mga may mga Tulfo. negosyo yung mga yan Ang tanong, kung ginamit ba yung power ni Senator Bongo o kaya ni Presidente Duterte para makakuha ng project. Matagal naman na may mga project yung mga yan. Yun ang mahirap patunayan. Kasi dito, sinasabi niya na, or parang gusto niyang sabihin, na may conflict of interest. Pero malinaw naman doon sa kanyang demanda na wala naman siyang inaakusa na nagkaroon ng nakawan dito. Ang sinasabi lang niya ay na-award yung mga projects di umano sa mga companies na pag-aari ng mga kamag-anak ni Senator Bongo. Sabi ko nga let's say for example, totoo yan. Ang tanong, natapos yung project? Binulsa ba yung pera para sa project? Yun ang tanong kasi dyan din magfo-fall yung paggastos ni Inday Sara sa budget ng 125 million in 11 days. Kasi ang tanong, yung pera binulsa ba o napunta sa tama? Kasi kung napunta sa tama, di ba kasi katulad lagi natin sinasabi, okay lang na magkaroon ng na magkaroon ng dynasty. Dalawang klase ang dynasty, isang dynasty na nabwisit at saka isang dynasty na nakakabuti sa taong bayan. So, kung totoo, itong mga akusasyon niya kay sa pamilya ni Bongo, kailangan mapatunayan din niya na illegal yung pag-award ng mga proyekto na yan doon sa mga beneficiaries ng project, di ba, Barret Bay? At saka, ito ang dapat pa nga sagutin ni Trillanes idadamay ko ng SMNI. Para ang pangalan po nung aming writer idadamay ko sa demanda just in case. Hindi kasi may lumabas yung instructor ni Trillanes mismo may nilabas na post dati pa to 2018 na di umano ulitin natin na wag kang bingi di umano yung kanyang pamilya daw ang maraming mga pinagagawang anomalya.
At ikaw daw ay pa-VIP. Habang nagkapahirap yung mga kasamahan mo, nandun ka lang sa opisina, natutulog, kumakain. Di umano. Hindi umano. Oo, sabi ng aming right. Kasama sa demanda to. Di ba? Hindi lang ako, dapat pati kayo. Hindi, di umano lang naman. Sama-sama na. Kaya nga dapat sagutin niya. Di ba? Ito, meron talagang direktang sinasabi, di umano, na talagang pagnanakaw. Yung kay Senator Bongo, wala naman siyang sinabi na nagnakaw o di kaya may ginamitan ng kapangyarihan nila Pangulong Duterte. Walang ganun. Di ba? Kaya, Trillanes, kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. At least, pag tumahimik ka, unless you are a paid attack dog. Unless, wala ko sinabing ganun ka. Ito, babasahin Di umano ko lang, ha? Yung ito, statement to ni Senator Bongo, ha? Di umano lang yan, ha? Sabi ni Senator Bongo, in an interview, ha? Go called Trillanes an attack dog. Who filed the complaint against him and Duterte because the 2025 elections are near. Tamadyang si Trillanes, yan ang totoong corruption. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Oo, meron pang ang bali-balita na yung driver daw nito, consultant din niya. Tapos ang sweldo, ang laki-laki consultant Parang ghost employee ng parang ganun. Di umano to, Di umano to, Hindi, tsaka naging matunog na issue yan noon, yung ano na yan, na di umano, driver lang niya, pero consultant. May mga ganyang At saka ano si rin sa kanya. Senator Bongo nagsabi niyan, na attack dog. Si Senator Bongo, ito binasa ko lang. Binasa lang namin, ha? Kung attack dog siya, anong klaseng aso kaya yan? Askal lang siguro Askal to, no? Oo. Uy, wag magagalit yung mga ang sabihin mga naman beauty beyond breed. Oo, wag ganun. Chihuahua. Dapat kahit anong lahi. Pero yung sinasabi Hindi kasi yung niyo na... Chihuahua, maingay yun, di ba? Pwede rin. Kahit wala namang kinakaulan, kahol ng kahol. Ganun ang ganun yun, eh. Minpin. Ayan, napakaingay. Hindi natin sinasabing aso siya, ha? All bite, all bite. All bark, no bite. Oo. Ang sinasabi lang natin, yun ang sinabi ni Di tsaka matindi naman kasi talaga tong matindi naman talaga tong Trillanes na to. Napakahilig niyang mag-ingay, banatan kahit sino. Pero na naman siyang sinasabi, Banat Bay, na si Inday Sara daw ay hindi naman daw kilala nung siya tumakbo bilang VP. Hindi daw siya kilala. Kasi nakilala lang daw to sa TikTok. Tapos nakilala lang daw siya nung naging siyang VP at nung naging siyang Department of Education Secretary. Nakita daw na tamad at mahina. Saan ba nakatira yan si Trillanes? Parang tanga lang. Hindi ko maintindihan na hindi kilala si Inday Sara samantalang mas maraming botong nakuha si Hindi Inday. mananalo si Marcos kung hindi dahil kay BP Sara. Tapos hindi kilala. Alam mo, parang kung tumakbo nga si BP Sara, siya presidente ngayon, eh. Para magkaklase sila ni Gadon, no? Oo nga. Parang sa isang eskwelahan sila nag-aral, dadalawa lang sila estudyante. Malagay ko teacher nila si Franz Castro pa. No? Tatatlo sila, walang Diyo na yan. Hindi. Kahapon ka pa, mainit ka kay Franz Castro. Hindi Parang naman, ganyan ang mga hindi type naman, mo, ha? Hindi naman. Inaano ko lang kasi, di ba sila ang mainit eh. Sila yung mahilig magsalita tungkol sa mga Duterte. Pag pinagtanggol natin yung mga Duterte, magdedemanda. Dapat hindi ganon. Alam mo, dapat binaban na yan, ng korte. Si Trillanes. Kasi darating na naman, may daladala na namang paperman, tapos daladala na alam mo, naman seriously, mga reporter. Dagdag trabaho yan sa korte natin. Tambak na nga yung demanda. Tapos magdadala pa ng mga demandang walang kakwenta-kwenta na wala naman talagang ikakapanalo. Dapat magkaroon ng yung matinding counter pagka natalo. Diba? Pwedeng idemanda ng bonggang-bongga.